Madalas ba nating hinahabol ang kaligayahan sa mga bagay sa tao at tagumpay? Ngunit inaanyayahan tayo ng Biblia sa isang mas malalim na kagalakan, isa na dumadaloy mula sa kasiyahan sa Panginoon. Ang kasiyahang ito ay hindi mababaw na kasiyahan. Ito ay isang malalim na kasiyahan ng kaluluwa na matatagpuan lamang natin sa Kanya. Kaya nga ito yung ating pagninilay-nilayan. Paano kung ang iyong pinakamalalim na pagnanasa ay natutupad hindi sa pamamagitan ng paghahabol sa Kanya, ngunit sa pamamagitan ng kaluguran sa Diyos. So kaya nga ito yung ating, ano ang iyong tagumpay? Kaya naghihintay sa iyong kasiyahan, hindi lamang sa iyong disiplina. So kaya nga, ano ang kahulugan ng magagalak sa Panginoon? So ito yung ating pagninilay-nilayan. Ano ang kahulugan ng magagalak sa Panginoon? So ito yung mababasa natin sa Psalm 37 verse 4. Sabi dito, magpakasakaya ka rin sa Panginoon at ibibigay niya ang iyong nasa ng iyong puso. So ito yung ating pagninilay-nilayan na kapag tayo nagagalak sa Panginoon, na tayo naglilingkod sa Kanya, ibibigay niya yung ating dinidesire ng ating puso. So kaya nga ito yung pusong masayang devotion sa Diyos. Ang kaluguran sa Panginoon ay nangangahulugan ng kasiyahan sa Kanyang presensya, sa Kanyang kalooban at sa Kanyang mga paraan. Ang paghahanap ng ating pinakamalaking kasayahan sa Kanya. So kaya nga ito kapag tunay nating hinahanap at tinatamasa ang Diyos, ito yung ating mga hangarin na ayon lamang sa Kanya. Ito yung buong kagandahan, loob na niyang tinutupad ng Kanyang mga tao dahil ang mga ito ngayon ay nagpapakita ng Kanyang kalooban at kabutihan. So dahil ito ay isang pangako sa lahat ng gusto natin. Ngunit ng tamang mga hangarin na natutugunan habang inilalagay natin ang Diyos sa gitna ng ating buhay. So ang tunay na kaluguran sa Diyos ay humahantong sa isang buhay na malalim na katuparan at layunin. Kaya nga ito yung kasiyahan sa Panginoon ay higit sa pagiging masaya sa mga pagpapala ng Diyos. Ito ay isang malalim, antas ng kaluluwa na kagalakan at kasiyahan, matatagpuan lamang mismo sa Panginoon. Nangangahulugan ito na gawain ng Diyos sa iyong pinakadakilang kayamanan, ang iyong unang pag-ibig at ang iyong pinagmumulan ng kagalakan ay higit pa sa ano pa man. So kaya nga ito yung mga isa-isahin natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng kaluguran sa Panginoon at kung paano natin ito isasabuhay araw-araw. So ito yung una, ito yung kaluguran sa Panginoon. Una, finding joy in God's presence. So ito yung paghahanap ng kagalakan sa presensya ng Diyos. Ang kasiyahan sa Diyos ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagugol ng oras o pagbibigay ng oras sa Kanya at pagtuklas sa kagandahan ng kung sino siya, ang Kanyang pag-ibig, katapatan, awa at kamahalan. So ito yung sinasabi sa Psalm 16. Verse 11, sabi niya, nasa iyong harapan ay kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may mga kasiyahan magpakailanman. So ito yung guidance, ito yung patnubay, yung itinuturo sa akin ang landas ng buhay. So inihahayag ng Diyos ang tamang direksyon ng buhay. Dahil ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang sa Kanyang presensya. Sa iyong harapan ay kapuspusan ng kagalakan. Ang tunay at ganap na kagalakan ay
matatagpuan lamang sa pakikisama sa Diyos. So ito yung eternal blessing na sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung walang hanggang pagpapala. Sa iyong kanang kamay ay may kasiyahan magpakailanman. Ang presensya ng Diyos ay nag-aalok ng pangmatagalang walang hanggang kasiyahan. So kaya nga't sinasabi pa niya sa Psalm 63 verse 5, ang aking kaluluwa ay mabubusog na gaya ng utak at kabataan. At ang aking bibig ay pupurihin sa iyo na may masayang mga labi. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na malalim na espiritual na kasiyahan at kagalakan lamang sa presensya ng Diyos kung paanong ang masasaganang pagkain ay nagbibigay kasiyahan sa katawan. So ang Diyos ay nagbibigay ng kasiyahan sa kaluluwa. Kaya nga't ito'y ginagamit ng kasaganaan or utak at kabataan upang ilarawan kung gaano katuparan ang kanyang ugnayan sa Diyos. So bilang resulta ng kasiyahan, ito'y tumutugon ng may taus-pusong papuri at kagalakan. So tulad na lamang sa halimbawa ni David, si David ay isang halimbawa, isang lalaking ayon sa puso ng Diyos na nalulugod sa pagsamba, panalangin at pagbulay-bulay sa bawat salita ng Diyos. Kaya't mababasa natin yan sa Psalm 27 verse 4. Isang bagay ang hinihiling ko, Panginoon, sa Panginoon, na aking hahanapin upang ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at upang mag-usisa sa kanyang templo. So ito yung desire ni David. Ito yung ipinapahayag ni David ang kanyang pinakamalalim na hangarin na patuloy na mamuhay sa presensya ng Diyos. Ang bahay ng Panginoon ay tumutukoy sa lugar ng pagsamba at presensya ng Diyos. Nais ni David na maranasan ang kagandahan ng Diyos at patuloy na hanapin ang kanyang patnubay. Ito ay sa magandang pagpapahayag ng buong pusong debosyon at isang prioridad na maging malapit sa Diyos higit sa lahat. So kaya nga't sinasabi pa niya sa Psalm 119, verse 47, and I will delight myself in thy commandments, which I have loved. So ito yung sinasabi na ito'y nagpapahayag ng isang masayang saloobin sa mga utos ng Diyos, hindi lamang sumusunod sa mga batas, kundi nalulugod sa mga ito na nagpapakita ng pag-ibig at pagpapahalaga sa patnubay ng Diyos na itinatampok nito ang isang pusong nakakasumpong ng kasiyahan sa pamumuhay ayon lamang sa kalooban ng Diyos. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan na ano ang ibig sabihin ng kaluguran sa Panginoon.